Hello everyone! Kamusta ang lahat? At kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today is another bougainvillea day dahil ang activity natin for today's episode ay yung mag-trim tayo ng mga bougainvillea. And these are my bougainvillea plants from my bougainvillea clearing project. And last time, na-trim ko sila and today is the second wave ng trimming nila. Is second wave dahil sobrang haba na ulit ng kanilang mga sanga after more than a month from the time na pinutulan ko sila. And ito yung itsura nila ngayon, and actually maganda ito before tumawa yung typhoon na si Christine, and our area ay signal number 3 that time. Kaya kung mapapansin nyo, yung ibang dahon ng bougainvillea ay nangitim at hindi ganon kaganda dahil sa lakas ng hangin. And yung mga panahon na yon, itong mga nasa itaas ay ibinaba namin sa mas safe na lugar para hindi mas malaki yung pinsala, and thankfully, medyo maayos naman yung iba. Pero may mga ibang bugis ako na napinsala talaga dahil naubos yung mga dahon at nagsilaglagan dahil sa lakas ng hangin. Kaya naman since today is the second wave ng trimming nila, kaya naman dyan lang kayo at patapusin nyo hanggang dulo. Kung maitatanong nyo kung bakit kailangang itrim ulit yung mga bugis, yung main reason ko kasi it induce more branches para mas maraming posibleng paglabasan ng bulaklak or bracts. Yung goal ko kasi is maging lush siya in terms of branches for blooming season, which is nag-umpisa na, kesa naman sa single branch lang siya. And kung mapapansin nyo, lahat ng boogie propagator pag maliit pa, ang ginagawa is pinipinch yung talbos para mas dumami pa yung mga sanga, and ganun din pag malaki na, pinuputulan natin ng mga sanga. And yung trimming din kasi, it will help the growth of our bougainvillea. Gaya nga ng sabi ko kanina, it will induce more branches. And by the way, mas preferred din ng bougainvillea plants ng natitrim palagi, kaya wag kayong mabahala if you cut yung mga branches niya. But of course, yung trimming hindi basta-basta magputol lang, and check mo din yung area na puputulan. Dapat magtira ka ng mga nodes na pwedeng pagmulan ng new branches. And while doing the trimming, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And going back, this area is more on green leaf varieties ng bougainvillea, and dito sa collection ko siguro nasa more than 50 varieties na yung meron ako, and ang dami pang wala sa collection ko. Kahit yung mga old varieties na magaganda ay wala din ako, tapos ang dami pang bago na nagsilabasan. Ano na, though hindi ko naman lahat yon makokollect in one time. Dati, pag may bago na labas, bili agad ako kahit na mahal, pero now, na-realize ko na aantayin ko na lang bumaba yung presyo dahil hindi naman natatapos ang paglabas ng new varieties. And mas practical din dahil mas mabilis din naman na bumaba yung mga presyo ng mga new varieties now, lalong-lalo na pag yung supply is sobrang dami na.
Yung dating tig 2,000 noon, now mabibili mo na lang ng tig to 250 pesos na isang small rooted. And san ka pa, kaya magantay ka na lang kung hindi ka naman nagmamadali. And tapos guys, yung old varieties pa rin, sobrang gaganda nila, lalong-lalo na pag nag-graph mo, tulad na lamang ng Brisa Red na sobrang ganda pag nakagraph dahil sobrang sipag mamulaklak din. Ito yung variety na kadalasan kong nakikita sa mga grafted bougainvillea na malalaki or even sa maliliit. I think basta Brisa varieties, maganda siya. And another variety na sobrang gandang i-graft din ay yung varieties na sina Golden Summer White and Golden Summer Purple na sobrang ganda nito pag i-graft mo lalong-lalo na sa big na RS or rootstock. This is the area naman na pinagsama-sama ko yung mga variegated boogies na pare-parehas yung mga variegation ng dahon at yung variegation, yung kulay ng dahon. White and green. Ang ganda pala nila kahit dahon-dahon lang. Maganda na sila kahit rooted lang sila, and how much more pag nag-graft sila tapos maganda pa yung rootstock niya. And soon, magagawa ko din yan. And right now, focus muna ako sa rooted boogies but will share yung another project ko soon. Kaya naman patapusin nyo yung video na ito, yung trimming video na ito, at samahan nyo pa rin ako hanggang dulo, hanggang matapos yung video na ito. And there you have it guys. Thank you so much for watching, at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!